Alright, pala po tayo mga kabayan. Sa ating po naman pala tutunan. Oras po natin. We got 36 minutes makalipas na ganap na ikasampu ng morning. Kaya po naman araw na ito ng Monday. Aba, tayo po naman nasa ikasampu na ngayon sa buwan naman ng Mayo. Aba, we only have 1 year to go. Mag-i-eleksyon na ho. Ano kapag ganito mga petsa? G's, 11 hanggang 13. Yan po naman, tuwing buwan po naman ng Mayo, naalala natin dyan, panahon po naman ng halalan mga kabayan, ano? And ngayon po naman ay 2021 na, ang eleksyon po natin ay 2022 na talagang malapit na ho. Kaya sabi ko nga nung last Friday, nung po naman si edisyon ng aking palatuntunang Bagwis ng Bayan, sana po naman ngayon pa lamang ay pinag-aaralan na ho natin kung sino-sino dito po naman sa mga local officials natin ang ikangay aalisin na natin o kaya pananatilihin natin. Dapat ngayon pa lamang ay pinag-aaralan na ho natin mga kabayan. Dahil as stake ho rito, yung po namang kalagayan ho ng ating lalawigan ng Camarines Norte na nakakalungkot, abay ilang taon na. Abay mahigit na hong 10 taon mga kabayan ay wala po namang pagbabago sa kalagayan ng ekonomiya, sa kalagayan po naman ng kabuhayan, sa kalagayan ho ng halos lahat ng sektor ng ating po namang lalawigan ng Camarines Norte ay wala po namang pagbabago. Yung po namang mga nakikita natin dyan, mga superficial lang ho yan mga cosmetic solution yan. At ang matindi pa nga po dyan, pinagkakakitaan pa yan. Ito po yung natalakay na natin last Friday, na yung sinasabing mga kalasada, iba pang mga infra, yan ho ay pinagkakitaan pa ho tayo dyan. At the same time, yan ho ay hindi ho dapat nila ipagmayabang dahil obligasyon ho nila yan. Ang pinag-uusapan ho natin dito ay yung po namang katayuan ng kabuhayan ng bawat isang mamamayan po naman dito sa Camarines Norte. May nagbago ba? Umangat ba yung kalidad ng buhay natin? Doon ba sa ating mga pagamutan, pag pumunta ka, abay meron bang gamot? Yun yung mga tanong natin, yung mga ilang mga issue na isyong pangkalusugan, isyong pangkabuhayan. Di ba? Yan ba'y natutugunan ng ating po namang gobyerno? But anyway, yan po naman ay pag-uusapan pa rin ho natin yan sa mga susunod na mga palatuntunan natin, lalo na ho kapag malapit na ho ang halalan, para sabi ko nga, kahit nakakapagod on our part, kasi tanggap na din ho namin na during election time, pera-pera lang kahit paanong ikangay pagpapaliwanag natin, pagbumulat natin sa ating po mga kaubayan na dapat ang ihalal natin ay yung may mga plano, may malinaw at konkretong plano, plataforma ng gobyerno sa ating po naman gobyerno para ikangay sumulong naman, umunlad naman ang ating probinsya. Wala ko tayong magagawa sapagkat yun pa rin, yung usapin pa rin po naman ng pera, ang siya po naman ikangay nagahari, o kaya siya pa rin po yung nagpiprevail sa panahon po naman ng halalan mga kabayan. Kumbaga, ang umiiral pa rin po naman sa pagpanahon ng eleksyon, hindi ho yung mga plataforma na yan Hindi ho yung mga plano na yan para sa isang maayos at ikangay maunlad na lipunan. Wala yan. Ang nasa isip ho ng ating mga politiko, yung mga korrupt na politiko, pera-pera lang kayo. Hindi ko kailangan na mangako sa inyo ng kahit pa mangako ako, wala rin yun. Basta bayad na kayo. Pag ako'y naupo na, hindi na nyo ako pwedeng questionin kasi bayad na kayo, di ba? Well, pag-usapan nun natin, ito po namang problema ang kinakaharap po natin sa kasalukuyan. Ito po namang COVID-19. Ito, isa pa ho ito. Di ba nakikita ho natin yung malaking pagkukulang ng gobyerno? Di ba? Sabihin natin, bakit na naman gobyerno yung ating sinisisi? Kasi sila ho, ang pamahalaan, sila ho yung nangangasiwa sa tao. And then, ang tao po naman, dapat sumunod naman tayo. Yun naman ang problema sa atin may pagkukulang din po naman on our part. Minsan matigas ang ating ulo. Pero ang pinakapangunahing may responsibilidad po rito ay nasa panig po naman ng gobyerno. Paano ho kung ang gobyerno na mismo ang siyang lumalabag sa mga basic protocol, sa mga patakaran? Kagaya ho nitong sinasabi ho ngayon, ito yung may palasak. Parati po naman pinag-uusapan, ito po naman issue po naman ng social gatherings. Meron ako nabasa rito meron ako nakitang picture a certain dakila magtanggol. Ganun Tapos may picture ho ng isa po namang tawag dito, celebration ng nakalagay kasi ron, happy birthday ma'am. May ganun happy birthday ma'am. At kung di ako nagkakamali, yung mga nandong mga nasa litrato ay mga matataas na opisyal ng ating po namang lalawigan ng Camarines Norte. So nakakalungkot kung totoo, kung hindi edited sabi ko nga, giving the benefit of the doubt. Yung naturang litrato, hindi po naman edited, ay nakakalungkot ho
Di ba kasi ang mga nandun, isang mataas na opisyal na babae, nandun isang mataas na opisyal ng ating po naman provincial government. And then with the other people around na dinidepek. Nasa larawan na parang meron po namang selebrasyon ng I think it is a birthday celebration na nakakalungkot. Na sa panahon po naman na ito ng pandemya, na kung saan mahigpit pong pinagbabawal itong ganito po namang klase ng mga pagtitipon-tipon, inagagawa pa ho nitong mga nasa gobyerno mismo, mga nasa gobyerno mismo, ang magdaos ho ng mga kaarawan. Sabi ko nga, inuulit po natin, giving the benefit of the doubt. Hindi natin babanggitin yung pangalan kasi yung nag-post, nung naturang po namang litrato, ay kumbaga fictitious din eh. Parang may consider natin na tawag yun, yung mga fake account ba? Parang gano'n eh. Dakila magtanggol. Magtanggol, dakila. Hindi ko alam, basta gano'n eh. Dakila magtanggol. Pero kitang-kita ho yung larawan eh. Yung larawan ho, na kung saan parang merong celebration, na ang nandun sa picture, kung hindi po ito edited giving the benefit of the doubt. Hindi po natin kaya tinitiyak na talagang legit. O kaya po naman ay genuine, naturang po namang larawan. Pero kung yun ho ay talagang totoo, nakakalungkot. Kasi nandun ho yung mataas na opisyal ng ating po namang pamahalaan na sinasabing siya ho yung nagdiriwang ng kanya po namang kaarawan. O sino ba yung mataas na opisyal natin na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong mga nakalipas na araw? I don't know wala akong alam wala akong idea about that. Kaso it so happened na dumaan ho, itinagpa nga ako eh. Itinagpa ako nung dakila magtanggol na yun, nung naturang picture. So, dun ho ako na nabahala na kung totoo yun, abay, yun po naman ay malinaw na violations dito po naman sa pinairal ngayon na kautusan ng tanggapan po naman ng DILG. Actually, may balita nga po 21 hours ago. Ang nakalagay rito, local executive to face RAF's over failure to enforce mass gathering, prohibition limitations. Kasi ang lahat po namang lugar, meron po namang quarantine, kagaya po naman ng GCQ, kagaya po naman ng modified. Tayo po ay nasa MGCQ ho tayo, modified. So tayo po ay nasa quarantine status pa rin. So bawal na bawal pa rin po ang mga social gatherings. Kaya nga ako'y nabahala dun sa picture na yun eh. Imagine, mataas na opisyal ng ating po naman probinsya, kung hindi edited inuulit ko kung hindi edited yung natura po namang larawan, kung genuine, yung po namang naturang picture na yun. Hindi ko nga po binabanggit yung pangalan ng naturang opisyal kasi I doubt eh. Baka ako ito'y propaganda lang, paninira lang, pero sabi ko nga, kung totoo ito, yun ho ang problema natin, kung totoo, yung po namang naturang larawan, meron dong membro ng sangguniang panlalawigan, nandun. And then, ang masaklap pa nito, dun sa naturang larawan, abay, mga wala po namang face mask. Ay, anak ng teteng, ano to? Kaya po naman nakuha yung ating po namang atensyon. Bagamat ito po ay natalakay na ng ating po namang ilang makasamahan, ito po ay pagpapaalaala lamang bilang pagsunod, following President Rodrigo Duterte's directive, ang DILG po naman ay inatasan ang lahat ng mga local chief executive to strictly impose the prohibition or limitation of mass gatherings under the different community quarantine classification to protect, para po naman maprotektahan ang ating po namang mga kalusugan and safety or face sanction for dereliction of duty. Pag sinabi po natin dereliction, kapabayaan sa tungkulin, hindi po naman ikangay pinatutupad. Yung po naman kanila po naman, kaya po naman ay may kapabayaan sa kanila po namang tungkulin. Kagaya po nito, dapat ipatupad po nila itong mga sanctions na to, mga pagbabawal na to. Paano ho? Kung nagkataon na totoo, yung po namang naturang larawan na yun, abay, who will be the one na mag-i-implement ho nitong mga pagbabawal na to? Anyway, sasabihin nila, tapos na yan eh. In the future na lang siguro. Pero mali pa rin na sana hindi na ho lumalabas ang ganitong mga larawan sa social media because ito po naman ay, kumbaga, magbibigay po ito ng masamang mensahe, ng maling mensahe rather. It will send wrong message sa ating po namang mga kaubayan. Dahil sasabihin ng ating mga kaubayan, si ganito nga,
hindi sumusunod. Eh si ganito nga, nagbe-birthday. Ay di kami, ganun din. O, kumalat ho kasi. Yung naturang larawan, it so happen, yung dumaan sa account ko, questionable. Yung po namang naturang account na yun. Pero tinignan ko pa rin. Sabi ko, dapat ito scrutinize. O kaya po naman ay pag-aralan yung naturang po namang larawan. Kasi masama ho yun eh. Di ba? Ang masamang impression yun. And it will send wrong message sa ating po namang mga kababayan. Dahil sasabihin ng ating mga kababayan, panay ang bawal ninyo. Eh bakit itong mga ito, mga matataas na opisyal ng ating probinsya, nagpa-violate dyan sa mga restriction na yan. Ayon po naman dito sa naturang balita, local government units have a critical role sa pagpapatupad ng mga mass gatherings regulations as they are nearer sa kanila po naman mga constituents compared sa national government. Tama nga naman. O di ba? Dapat mismo yung mga LGUs natin, sila ho yung maghihigpit. Unlike the national government, nasa taas ho yan, hindi ho kagaya ng LGU, sila mismo yung direktang nakakasakop. Kumbaga malapit ho sila sa kanila po namang mga nasasakupan. Eh, paano nga ho, kung mismo yung mga dapat mag-implement ng batas, they were the ones na nagbabiolate. Paano ho yun? Kagaya nga ho ng litratong yun, dun ako nalungkot eh. O di ba? Anyway, sabi ko nga, wala akong pakialam mag-celebrate kayo ng kaarawan because that is a personal na bagay ho yan. Pero ho, kung mailalabas sa social media, yung ganong klase ho ng mga larawan, that's another issue. Di ba? Because it will send wrong message sa ating pong mga kababayan, lalo na ho ngayon, na may kautusan ang Pangulong Digong na maghigpit. In fact, matindi nga po ang kautusan ng Pangulong Digong eh. O pag nakita na wala kang face mask, automatic kulong ka. O, ikulong. O, di ba paano ho ito? O, itong nasa picture na to, in case na ito po naman ay totoo. Aba, hindi pag-uulihin ho yun. Pero may rason na naman ho sila. Ilipas na yun eh. O, yun po ay nakalipas na. Kung talagang totoo, yun po naman naturang larawan na yun. Anyway, balik ho tayo ha. Local government units have a critical role in enforcing mass gatherings regulations as they are nearer sa kanila po ng mga constituencies kumpara sa national government. Ayon po rito, what LCEs can do, ang mga local chief executive natin, LCEs, yan po yung mga mayor, yan po naman ang mga gobernador, sabi po rito, what LCEs can do is to adopt and implement guidelines and policies of the Interagency Task Force as well as enact necessary local policies para po naman suportahan ang naturang regulasyon. Ay paano nga ho mga kabayan kung kayo ang nagbabiolate na? Mismong yung nagbabiolate, yung mga nasa gobyerno. O ano ang mangyayari doon? O di ba? So hulihin ho nila yung kanilang mga sarili? O, yun ho ang tanong doon. Kaya ba nila hulihin ang kanila po naman mga sarili? O di ba? Kasi yung nasa larawan doon, mataas na opisyal ng gobyerno. O di ba? Well, I think it is sa first district. Para hindi naman tayo gaano mahirapan. And then, meron po namang mataas na opisyal ng probinsya nandun. Ibig sabihin ba, huhulihin nila yung kanilang mga sarili? Because they should be the one to impose the law or enforce the law rather. O di ba? And then, ang mga local officials natin, they should be, dapat, pinapalagay po nila kanilang mga sarili bilang mga role model. They should be, kumbaga, mga role model po sila ng ating po namang mga kababayan. Di ba? Ipakita po nila na sila po naman ay ehemplo sa paggawa po naman ng tama. Ay nakita ng ating mga kababayan, may birthday party. And then ang masaklap pa nun, walang mga face mask. Di ba ang birthday party, that is a form, birthday parties, ay form po yan ng social gatherings. Na ngayon po naman ay pinaghihigpitan. Na kinakailangan nga daw ay gumawa kayo ng mga necessary local policies para po naman suportahan ang naturang po namang patakaran ng ating po namang pamahalaan ayon po naman kay DILG Secretary Eduardo Año na ang layunin ho nito mga kababayan ay para ho maiwasan pa ang posible pa hong pagkalat ng naturang po namang nakakahawa at nakamamatay ho. Ang matindi nga rito bukod sa okay lang sana kung nakakahawa basta hindi ho nakamamatay. But nakakalungkot na ito po naman ay nakamamatay mga kabayan. Ituloy po natin ang naturang po namang hakbangin ng DILG ay in line with the President's directive. Ito po naman ay kaugnay ng direktiba ng
Pangulo sa DILG, ay nag-issue ho. Ito po naman si General Anyo, General to dati, o Secretary na ngayon, Secretary Anyo, ng DILG Memorandum Circular Number 2021-0-50 na nagpapaalala. Kasi dating meron na hong ganitong meron na hong dating ganitong patakaran eh. Ito ho, reminding lang, pinapaalalahanan ho ulit. So ibig sabihin ho, effective na ho ito noon pa man. Mula ho ng isailalim sa mga quarantine status, ang ating po namang mga pamayaran, ang ating po namang mga LGUs, ito po naman ay pinatupad na. So ngayon, muli po namang pinapaalala, reminding all local chief executive of the prohibitions contained under the AITF Omnibus Guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines na meron po namang amendment as of April 15. O kailan ho nag-birthday? Dito na ho tayo magkakaalaman. Ito palang kautusan na ito ay as of April 15, 2021. Kailan ho nag-birthday si ma'am? Ito ho'y tanong lang ha. Kailan ho nag-birthday si ma'am? We're not referring to anybody. Ma'am lang ho binabanggit natin. We are not, sabi natin, binabanggit yung po namang pangalan ng naturang opisyal. Ang nakalagay po rito, ito po namang naturang kautusan na to ay effective. Sabi po rito, basahin po natin, that they will be sanctioned if found violating. Kung kayo po naman ay paparusahan, if found violating any of the prohibitions contained under the AITF Omnibus Guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines with amendments as of. Nagsimula as of, ibig sabihin simula po noong po namang Abril 15, 2021, which provides sa mga pagbabawal at mga limitations on public and mass gatherings, mga kabayan. Kailan ho nag-birthday si ma'am? Ibig sabihin ho, in effect na ho ito. Ito po namang naturang kautosan na ito, itong naturang memo na ito, na kung saan, makikita ho natin na kung sakali, ito'y kung sakali, na totoo, na legit, genuine, ang naturang po namang mga larawan na ikangay nagpapakita ng selebrasyon ng isa po namang mataas na opisyal dito ho sa ating lalawigan ng Camarines Norte, mga kabayan. Alright, wala na ho tayong oras sa ating po naman palatuntunan, sa ating po naman, sabi ko kanina, wala akong issue eh. Ay, nakita ko yung yung ipinost niya ni Magtanggol, ano ba yun? Dakila Magtanggol. Yung picture na yun. Tapos naalala ko yung memo. Pala, may memo nga pala. So, yun ho na pag-usapan natin. We have no intention whatsoever na manira, magmalay ng tao. So, happen, ito ho yung, this is the reality, mga kabayan. And I'm not saying na yung pong naturang picture, yun ho ay genuine, ha? Sabi ko nga, giving the benefit of the doubt, ha? Na sana wag naman hong totoo, dahil ang mangyayari ho niyan, ay talagang meron silang violation na tahasang nalabag, kaugnay po naman itong bagong, actually, April 21, April 15 pa ho dapat, na ipinatutupad ang naturang po namang memorandum, mga kabayan. Well, siyempre po, magandang umaga po naman kay pinsan ni Kuya RJ, si Kuya Romeo Vicino. Magandang morning po naman sa inyo. And siyempre po kay Ate Gina Pante, good morning. And of course, kay Ma'am Maria Sirikit Bamba, good morning. At siyempre pa, kay paring Efren Rosalinas, magandang umaga sa iyo. Alright, wala naman tayong oras sa ating po naman palatuntunan. Kala ko wala akong issue eh. Nakita ko lang si Kuya Oming, bigla akong nagka-issue eh. Nakita ko lang yung mukha ni Kuya Oming, Well, yung ating unang pinag-usapan kanina, ay yung tila kawalan ng aksyon ng CHR, doon po naman sa mga sunod-sunod na kaso po naman ng mga napapatay na mga suspect, dito po naman sa ating po naman lalawigan po naman ng Camarines Norte, na kahit man lang monitoring, wala man lang ata, Di man lamang ata ito na yung detalye, di man lang ata na ipapaabot dun sa tanggapan ng CHR Region 5. Kawawa naman itong mga biktimang ito. Siyempre pa, di po naman sa ating po naman ikalawang issue na napag-usapan, dahil naman ho dun sa picture, na nakita natin mula po naman sa isang fictitious ba yung account na yun? Or fake ba yung account na yun? Pero okay naman yung picture. Pero nga lang, hindi natin tiyak kung yung by genuine yung naturang po namang larawan, mga kabayan. Pero inuulit po natin ang DILG local executive to face RAPS. O kaya po naman, kayo po naman posibleng kasuhan over failure to enforce mass gatherings
mass gathering prohibition at maging mga limitations, mga kabayan. Well, tayo ay wala ng oras. Ating po naman palatuntunan. Yan po naman araw na ito ng Monday. Akala ko walang buhay yung ating Monday. Yung pala, may mga issue pa rin ho. Dapat po naman tayo talakayin sa ating po naman palatuntunan. Siyempre naman, sa ngalan po naman ng ating po naman kaagapay, sa ngalan po naman ni Kuya RJ Upana Bisino, sa ating po naman technical and production side. And siyempre naman, sa ngalan po naman ng ating po naman station manager SM Noli Banyarea. Ako po naman ang inyong lingkod si Kabayang Jun Bagwis Sabila. Tayo po naman nag-iiwan sa inyo na makatagang mapa sa inyo po sana ang biyaya ng ating pong may kapal para po naman sa araw na ito at sa araw po naman ng bukas. Ingat-ingat po tayo. Enjoy the rest of the day. Isang oras na pananalakay sa mga taong nasa likod ng mabibigat at maiinit na balitang binigyan ng sakto lang na pagtalakay ngunit mabigat na pag-aanalisa sa isyu.